Siya po yung hinintay ko eh. Marami ang lumapit, marami ang pinili. Ngunit konti ang tinawag. At isa kayo sa mga tinawag. Huwag ninyo sayangin ang pagkakatawag sa inyo. Sumunod lamang kayo sa aking salita. Sundin ninyo ang aking salita ng may pagtitiis, at darating ang pagpapala sa inyo nang hindi ninyo inaasahan. Lubos kayong manalig. Lubos tayong manalig. How great thou art. Alam nyo, pag nagwo-worship tayo, pag pinikap na yun, then sing my song, yung Holy Spirit, pinipikap ang iglesia, itinataas. Yun ang sikay na glory. Hindi mo mapigil yung gift of thanks, napakapalad natin. Bukod tangin tayo, nakakasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang iglesia, iba, walang ganyan. Walang Holy Spirit na sumasamba. Pero sa atin, mararamdaman mo yung Holy Spirit. Kaya hindi ka a-absent sa pagsampi. Pag umabsent ka, mamimiss mo. Nawawala yung lower back pain ko, tsaka upper back pain ko. Pag pumapasok na Spirit, gumagaang yung Espiritu natin, kaluluwa at katawan. Kasi no worship, no rain. Nagbubuhos ng ulan ng Diyos. Ngayon, ito tanong ano ba talaga ang pinakagusto mo? Kasi kailangan magsuri ka sa sarili mo Tanungin mo sarili mo, ano ba talaga gusto ko? Yung pinakagustong gusto ko ba, ano ba? Sasagutin ko yung tanong ko. Tanong mo, sagot ko. Ang gustong gusto ko, makakasama ko ang Diyos habang buhay. Forever and ever. Yun ang gusto ko. Kaya lahat ng bagay na inuutos ng Diyos, nagsusumikap akong sundin. At sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, nakasulat naman Tsaka may Holy Spirit. Kaya madali At saka siya magpapatibay sa atin. Siya rin ang mag-iiwas sa atin sa kasamaan. Ang kailangan lang natin, yung tapat na pananampalataya. 2 Thessalonians 3:3. Ngunit, tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. So, sino daw yung magpapatibay sa atin? Ang Diyos. So, kung mahina ka, lalakas ka. Kasi may Diyos ka. Patitibayin ka. At mag-iiwas sa iyo sa masama. So, may protector ka laban sa demonyo. So, ano pa problema? So, makakasunod tayo ng malaya sa Diyos. Ang tiyakin mo sa sarili mo, yun ba talaga gusto mo? Kasi kung talagang gusto mo maligtas, magsusumikap ka, magpapagal ka sa pananampalataya, magiging matapat ka sa sarili mo, hindi mo dadayain ang sarili mo. Ang tanong dun dinadaya mo ba sarili mo? Oo, sabi sa James, kaya kapag ikaw ay tagapakinig ng kautusan, hindi ka aaratiing matuwid. O gana, yung sumusunod lang sa kalooban ng Ama. Hindi yung sumisigaw ng Panginoon, Panginoon ang papasok sa langit. Yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanyang isinugo. Kaya napakapalad ng iglesia ito, may isinugong apostol Wala kang makikita sa buong Pilipinas na may apostol. Meron pa nga, ikiniklaim siya si Kristo Antikristo, si Kiboloy, siya si Jesus Christ. Nakakarimarim itong taon to. Grabe na to. Pero kita mo, ang dami-dami nila. Bakit? Di ba sabi, kaunti lang ang makakasumpong, malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Maraming mapupunta sa impyerno kaysa sa langit. Kasi pupunuin lang yung New Jerusalem Kapag tinignan mo, sinukat ko kasi yun may sukat Lumalabas na 1,500 miles. Yung width, 1,500 miles ang length, 1,500 miles ang height. Cube yun yung New Jerusalem. May pintuan sa east, west, sa north, sa pigtatatlo. Ganun lang. Halos kasya lang sa United States. Ngayon, ilan ba ang populasyon ng United States? Dati, 900 million lang. Ewan ko ngayon, baka 1 billion na. 1 billion lang ba ang maliligtas doon sa New Jerusalem na yun? Hindi natin alam kung gaano bilang, pero napakarami rin. Pero kailangan isa ka doon. Kasi alam nyo, yung kasiyahan, hindi natin talaga matatagpuan sa lupa yan, yung mag-alakan. Dito mo matatagpuan sa Diyos yan. Sa Diyos lang. Wala kang matatagpuan kaligayahan sa lupa. Sabi ni Kristo yun sa John 13:33.
Dito sa lupa, puro kayo kapighatian. Pero magala kayo, nagtagumpay ako dahil sa pananampalataya. Kasi ang kagalakan o kasiyahan, it is a choice. It's more than a feeling. Parang pag-ibig yan eh. It's more than a feeling ang pag-ibig eh. It is a decision. What do you want? What do you choose? To be happy or not to be happy? To be happy with God. So magiging magagala ka sa Panginoon. Hindi sa mundo. Ipagpapalit mo yung buhay ng mundo sa bagong buhay. So mananampalataya ka na at pagtibayin mo mabuti yung pananampalatayang binigay sa iyo dahil minsan lang yan. Minsan lang tayo mabubuhay at hindi na uulitin. At minsan lang ang pananampalataya. Jude 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Yung Ephesians 4:4, isa lang ang pag-asa. So isa lang ang pag-asa, isa lang ang buhay. Hindi na uulitin to. Walang reincarnation, walang second life. Ang second life ay either sa langit ka o sa impyerno. So mamimili ka ngayon dito sa lupa. Saan ang gusto mo? Sa langit ba o sa impyerno? Pag gusto mo sa impyerno, wala ka lang gagawin. Wala kang gagawin, sa impyerno ka na. Do what you want, sa impyerno ka na. Yan ang kategorya, yan ang utos ni Satanas, do what you will. Wala ka nang susundin, sarili mo lang, gusto mo, sa impyerno ka na. Pero kapag sa langit, susundin mo lahat ng kautosan ni Kristo. Magsusumikap ka, sabi sa Jude 20. Ngunit kayo mga minamahal, pagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ito yung utos. Paano yung walang Espiritu Santo? Paano makakapanalangin yun? Paano makikipaglabang masikap kung walang Espiritu Santo yun? Sino lalaban sa demonyo? Hindi natin kaya demonyo. Espiritu yun eh. Holy Spirit lang ang makakatalo doon. Diyos lang. Sa pananampalataya, nagagapi ang kalaban. So, paano kung wala kang gift of tongues? Paano ka makakasamba sa Diyos at makakapanalangin sa Espiritu Santo? Wala kang gift of tongues. So, dapat nasa iyo yung Holy Spirit, baptize ka sa Holy Spirit, magsasalita ka sa iba't ibang wika, sasamba ka, mananalangin ka sa Espiritu Santo. At titinggin ng Diyos ang lahat ng panalangin natin, sabi sa Romans. (27 to 28). At ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga bagay alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, ang nakakaalam lang ng lahat ng bagay ang Diyos. So, ang Holy Spirit, nalalaman ng puso natin, kaisipan natin. So, namamagitan ng Holy Spirit sa atin, sa pananalangin sa Ama, sa pangalan ni Kristo, sa kapangyarihan niya, namamagitan siya. Alinsunod sa kalooban ng Diyos, kaya tiyak eh. Kaya pag ikaw nanalangin sa Espiritu o sa tama ang panalangin mo, dahil hindi tayo marunong manalangin. At nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa mga tweet bagay siyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So kahit ano mangyari sa iyo, kahit pangit, na aksidente ka, kung ano naganap sa iyo, nabigo ka, na frustrated ka, baliwala lahat yun dahil sa ikabubuti mo yun. Alinsunod sa umiibig sa Diyos. Sabi, umiibig ka ba sa Diyos? Ibig sabihin, nananampalataya ka na ba na? Susundin mo na ba lahat ng utos ni Kristo? Ay, di okay na. Wala nang problema. Kahit pangit pa mangyari sa iyo, kahit mahirapan ka pa, kahit apihin ka pa, abahin ka pa na kahit sino, kahit ano gawin sa iyo, okay lang yun. Bakit? Sa ikabubuti mo yun. Sabi ng Diyos kasi, mananampalataya ka na. Kaya ang tanong doon, ikaw ba mananampalataya na? Hindi na ikaw ang mabubuhay sa sarili mo, ha? Si Kristo na. At ang buhay na ikabubuhay mo ngayon sa laman, pananampalataya sa salita ng Diyos. Galatians 2:20. Kasi kailangan patunayan mo sa sarili mo na tunay ang pananampalataya mo, at ito yung pananampalataya, pagsunod sa salita ng Diyos.
Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ano yung ako? Yung kaluluwa mo, yung dating pagkatao mo, yung mismong ikaw. Yung damdamin mo, kalooban mo, kaisipan mo, yung mismong ikaw, kasama na pa ako kay Kristo sa krus. At hindi na ako ang nabubuhay. So, kailangan baguhin, i-renovate ka. Kasi ipinako yung dati mong pagkatao, bibigyan ka ng bago. So, yung bagong pagkatao mo ngayon, mabubuhay ka na sa Word of God. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, kasi pag inabis yung laman, patay ka. Sa titira yung kaluluwa, wala. So, nabubuhay ka ngayon sa katawan, yung ikabubuhay mo sa katawan, pananampalataya sa akin. Ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, ang pananampalataya mo kay Kristo lang, wala nang iba. There is no other name given above heaven that we could be saved only in Jesus Christ. Hindi si Confucius, hindi si Bahay, hindi si Tao, hindi kung sino-sino magagaling na yan, ng mga Freemason na yan, ng mga Illuminati na yan, na ubod ng tatalinod. Hindi yan. Kalaban ng Diyos lahat yan. So, ang pag-asa natin si Kristo lang, magpakatatag lang tayo sa pananampalataya. So, tiyakin mo na ikaw ay handa ka bang mamatay para kay Kristo. Kasi ikaw ang makakasagot niyan eh. Kasi didesisyonan mo pananampalataya. Buhay ito eh. Yung buhay na yan, gusto mo ba? Kung ayaw mo ng buhay Kristiyano, di huwag ka mag-Kristiyano, hindi ka pipilitin ng Diyos. Your yes must be yes or your no should be no. Ano ba? Yes ba o no? Wala yung gitna, walang bakla. Walang tomboy sa Diyos. Yes or no lang. Hindi pwede alanganin. Payag ka ba na manampalataya o hindi? Bahala ka, pumili ka. Pero sa ganang akin, sabi ni Joshua, ako at ang buong sambayan ko maglilingkod sa Diyos. Ganon din ako. Ako at ang buong sambayan ko, tayo lahat, maglilingkod tayo sa Diyos hanggang sa katapusan ng buhay natin. Handa ba tayo dun? Ikaw ang sasagot, ako, handa ako. Kahit mamatay ako. Kahit ano mangyari, ang importante sa akin, manampalataya ako dahil ililigtas ako. Mamatay man ako, ililigtas ako, hindi patayin ako. Ililigtas eh. Sana ako walang salitang ganun eh. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos, sabi sa Titus eh. Ang Diyos na hindi pwedeng magbulaan. Lahat ng sinabi ng Diyos, magaganap yun, ang totoo yun. Dumaan na sa apo yun, naiparo na nga sa krus ang salita eh. Namatay na, muli na nga nabuhay. Proven eh. It has all been proven. Ano pa ipoprove mo? Proven na. Kaya tinapos na eh. And when the perfect has come, magiging perfect tayo. Kaya tignan mo sarili mo, lagyan mo ng grade from 1 to 9. Hindi pwede 10. Perfect yun eh. When the perfect has come. When the 10 come, we shall be 10. Bitin eh. Kasi hanggang 9 lang. Wala kang ulo eh. Katawan tayo eh. Pagdating ng ulo, tsaka mabubuo yung 10. Bababa yung ulo eh, katawan tayo eh. Eh di 9 lang tayo lahat. Ang tanong doon, anong number ka na kaya? 7, 8, 9. Dapat nasa 9 ka na ngayon. Para yung pagdating ni Kristo, eksakto 10 ka. Sabi sa 1 Corinthians 13, when the perfect has come, all these things shall cease. Yung karunungan, kaalaman, mawawala ng lahat yan. Pati lahat ng yan, mawawala na. Only love shall remain, for love is the greatest. When the perfect has come, eh dumating na ba perfect? Wala pa si Kristo, di pa bumababa. So may gifts pa, may apostol pa, may propeta pa, may mga gift of tongues pa, lahat pa ng kaloob at karunungan meron pa. Di pa dumadating si Kristo eh. Pero pagdating ni Kristo, tapos na yun, aanin pa yun. Eh tapos na. Perfect na eh. Dumating na yung hinihintay nating 10. So magsumikap tayo, magpagal tayo dun sa 9. Kailangan laki 9. Kinangalan, 9 ka na ngayon. At yan ay nasa pagdidesisyon. Kasi yung 9, mabilis yun eh. Nakikita ng Diyos siya kung 9 ka eh. Tinataho ng Diyos ang puso ng tao at kaisipan niya. Handa ka ba talaga magpakabanal-banal? Handa ka na sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos? Oo. O 9 ka. Ngayon, i-prove mo ngayon yun sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. I-prove mo. Paano mo i-prove? Revelation 2:10. Tignan natin. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok
at magkaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Ito sinasabi sa Israel. Kasi ang kaligtasan nila sa tribulation period pa eh. Pero pwede rin to sa atin, applicable to sa atin, tayo yung bagong Israel. At magkakaroon kayo ng kapighatian 10 araw. Yung tribulation natin ngayon, magaang lang. Yung kapighatian dinadaanan ng bagong Israel, magaang. Hindi katulad ng dadaanan nila, expose yung Antichrist. May tatakan, mayroong New World Order. Eh malapit na magtatakan dun. Batas na yun ni Obama eh. Yung microchip, batas na yun, paiirali na lang yun. So anytime na lang, magkakaroon, pwedeng mag-file ng restraining order yung mga tao, or kung ano-anong motion for reconsideration, matagal pa yun. Pero nandun na, nakaamba na yung pase, mabubuo na eh. So kailangan maghintay na lang tayo ng maging 9 tayo para walang ka-nervyos-nervyos. Magtapat ka hanggang sa kamatayan. At bibigyan kita ng putong ng buhay. So, ang katapatan hanggang kamatayan. So, didesisyonan mo yun eh. Pipiliin mo yun hanggang kamatayan. Walang makapagbabago ng kalooban natin o isip natin. Nang sumampalataya tayo sa Diyos, kahit mamatay tayo, kahit ano mangyari, mananampalataya tayo. Sa buhay man o sa patay, tayo kay Kristo. Yun ang ating pananampalataya dapat. Kaya yung iba sa inyo na hindi pa talaga buo yung faith, pumunta kayo dun sa 9. Sa Revelation 22:11. Ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi magpapakarumi pa. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal magpapakabanal-banal pa. Yun ang 9. Kasi nung araw hindi tayo matuwid, baluktot tayo eh. Ang baluktot, hindi maitutuwid yun eh. At Diyos lang ang pwede magtuwid. Lahat ng tao makasalanan, sinungaling, hindi nakaabot sa sukatan. So sa pamamagitan ni Kristo, nakaabot tayo, siya yung naging tulay eh. Yung kakulangan natin para makalapit sa Diyos, siya yung naging tulay eh. Meron ako nakakita sa internet, yung nagbubuhan ng Bruce, ang haba, sabi niya, maputol nga ito, ang bigat, pinutol. Di, sabi, ang haba pa rin, pinutol na naman. Pagdating doon sa mayroong portion doon na kailangan yung cruise, ganun ko para makapunta ka sa kabila, naputol na niya. Sabi, bakit ba napagputol-putol ko? Dapat nakontento na ako kung ano yung binigay sa akin ng Diyos. Siya naman ang bahala eh. Yung magandang sample yun eh. Huwag magpatulin yung cross. Huwag mong rejectin yung kahirapang dinadaanan mo dahil yan lang paraan para makapunta ka sa langit. Sabi yan sa sa Philippians, hindi, James 1:4 yata. James 1:4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So magtitiis ka sa krus na bubuhatin mo. At yung krus na bubuhatin natin, yun ang kautusan ni Kristo. Galatians 6:2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong ganun ang kautusan ni Kristo. So yung pasanin ng krus na binubuhat natin, yun ang mga kautusan ni Kristo. Pinutol yung kautusan ni Kristo. Nung malapit na siya doon sa kabilang portion, kailangan pala yung krus na yun ang gagamitin doon. Kaya nung nilalapag na niya, kapos na, nagpapaputol-putol na, hindi na ngayon siya makakaputol. No one can come through the Father except by Jesus Christ. If anyone wishes to follow me, deny himself, take up the cross, and follow me. So, hindi pwedeng hindi mo bubuhatin ang cross. Pero yung cross naman na yun, sinasabi sa Psalm 68:19, tinutulungan tayo ng Diyos. Tama ba yun? 68:19 nga ba? Tignan natin. Tama, nakachamba. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. So yung cross na pinabubuhat sa atin, pati na pagsubok, kahirapan, tiisin, mga kautosan ni Kristo, araw-araw natin ginagawa, may tumutulong sa atin ang Diyos. Pinapasan din niya yun araw-araw. Kasi si Kristo nga, di ba hindi na makabuhat ng cross? Sa hirap ng katawan. Pero mo lahat naguhin ka ng 30 siya, may kable yun eh. Biyak ang likod ni Kristo. Tapos binugbog ka ng 600 na sundalo, puro adik sa sa pananakit. Tapos sinabunutan yung balbas mo, bigote, binatukan ka, binuran ka, nilagyan ka ng koronang tinadyakan ka, binulpi ka. Tapos bubuhat pa ng cross, hindi na makabuhat, siya hirap eh. Ang bumuhat si Simon na taga Sirene. Tinulungan ang pagbuhat. Mahirap eh.
Kasi yung katawan natin talaga nahihirapan ng todo. Kaya kailangan tulungan tayo ng Diyos. Kasi kung di tayo tutulungan ng Diyos, sabi nga even the elect shall be deceived. Pero pinaikli ng Diyos ang panahon sa araw na yon para nga maligtas sa mga elect. Kasi kaya binigay yung mahabang pagtitiis. Kasi napakaraming tiisin na hanggang nabubuhay ka, magtitiis ka eh. Habang hindi pa bumababa si Kristo, magtitiis ka. At ang pananampalataya mo, paninindigan mo. Sabi sa Hebrews 10:23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang ngako. So, maging matatag at matibay para hindi ka mag-aalinlangan. So, araw-araw magpakatatag ka, magpakatibay ka. Sabi sa Hebrews 3:6, dadapot si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So, yung katapusan, maaaring mamatay ka, hindi natin alam eh. Ang Diyos ang nakakaalam eh. Siya ang nagtakda ng kamatayan ng bawat tao. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero ang alam natin, mamatay man tayo, sa Diyos tayo. Eh yung iba, nakakatayak ba sila? Hindi pa sila sumasampalataya eh. Paano maliligtas, hindi ka pabilang sa katawan? Sabi sa Ephesians 5:23. Kailangan kabilang ka sa katawang ililigtas. Kasi si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia, ang Ama tagapagligtas sa lahat ng tao. Yung nasa labas ng iglesia, ang Ama bahala doon. Wala tayong pakialam doon. May pakialam tayo yung nasa loob ng iglesia. Sabi sa 5:23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So ikaw ba kabilang na sa katawan? Ano yung katawan? Nasa 1 Corinthians 12:27-28. Basahin natin para maliwanag. Kayo nga, o di may tinutukoy ang katawan ni Kristo, di may tinutukoy na katawan, at bawat isa'y sama-sama sangkap niya. So yung bawat isa sama-sama, ibig sabihin nagkikita-kita to, magsakasama eh. Para magluluto ka ng sinigang. Magluluto ka ng sinigang, syempre, kung gusto mong haluan ng kahit talong yun, o okra, o kangkong, o ano man, sama-sama dapat pag niluluto. Ganon din ang iglesia, sama-sama mo itong makikita. At ang Diyos naglagay sa iglesia ng una, apostol. So dapat may apostol. Meron tayong apostol, si Brother Manny. Kaso namatay na noong December 17, year 2000. So 14 years na ba? 14 years na pala patay si Brother Manny. Sabagay, 2002 naman ako na-stroke. Unang-unang apostol, ikalaway mga propeta, kaya may nagpo-prophecy. Ang propeta natin dito, si Evelyn at si Baby. Pag second Sunday, ang propeta natin, major prophets, si Marlene, si Julie, at si Baby. Dito, minor prophet lang dito sa ano. Pero pag buo ang iglesia ng LCJ, kabuuan, kasama si Manuel, si Salvi, tatlo yung major prophet, si Baby, si Julie, si Marlene. Ikatlo yung mga guro. So maraming guro dito sa iglesia, naturuan yan. Kaloob na pagpapagaling, ay dapat magpapalehens kayo sa isa't isa sa atin. Kasi meron kapangyarihan tayo ng pagpapagaling. Let's go to the basic, spiritual eh. Preach the gospel, heal the sick. Ito talaga ang talagang mandate na binigay sa katawan ni Kristo. Preach the gospel, heal the sick. Meron tayong kapangyarihan, kaya may kapangyarihan tayo sumamba sa espiritu eh. Ganon din. Kahit sino, lumapit ka sa kapatiran, magpalehens ka, may power yan eh. Mga himala, ito, bahala ang Diyos kung gusto gumawa ng himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala, at pagsasalita sa ibang mga wika. So, yan ang iglesia. Kasama ka ba dyan? Pag kasama ka dyan, kasama ka na iglesia. So, maghihintay ka, sabi sa Acts 2:42. Acts 2:42, pag member ka na ng iglesia, kasama ka sa katawan, ito ngayon ang gagawin natin paghihintay sa pagbaba ni Kristo. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol.
Ito, lahat itong aral ni Kristo, turo ng mga apostol to. Kaya na, kapag may iglesyang itinayo si Kristo, ginagawa niyang dekreto. Increase of the apostle, ginagawang imperative, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi sundin. Tiyak na dapat sundin yun dahil yun ang kautusan at kalooban. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. O nagsasama-sama tayo every Sunday, nag-worship tayo. Pag Thursday, may Bible study tayo. Pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin, meron tayong ministry of prayers. Meron tayong breaking of the bread. Pag nagkakasama kayo sa pamilya, nabuo kayo, mag-breaking of the bread kayo. Bukod sa breaking of the bread dito tuwing Sunday. Halimbawa, nasa pagloob kayo ng bahay, nabuo kayo, breaking of the bread, kayo nung kami. Pag nakompleto kami, breaking of the bread. Kasi sabi, sa tuwing gagawin nyo ito, inaalala nyo yung kamatayan at muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa tuwing nagbe-breaking of the bread daw tayo, kung dumating si Kristo, nagbe-break, hindi inaalala nyo siya. Alam nga naman, pabayaan ka niya, inaalala mo nga siya. Aalalahanin ka rin yan. Di ba sabi niyo yung masamang tao doon sa krus, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko doon sa iyong paraiso. Sabi ni Kristo, oo, sa araw na yon. Hindi nung oras na yon, sa araw na yon, on that day, you will be with me in paradise. Wala pa nakakapunta sa paradise. Si Kristo pa lang ang nasa paradise of God. Ang Ama pa lang at si Kristo. Pareho sila nakaupo sa trono, nasa kanan si Kristo. Kaya nang mamatay si, di ba? Sino itong namatay na deacons? Si Stephen, tumayo si Kristo. Sabi, at siya tumayo, dinungaw si Stephen, pinapatay ng mga Pariseo at ibinigay yung mga damit kay Pablo. Nakinusinti pa ni Pablo. Hanggang sa pinagpapatay ni Pablo ang mga member ng iglesia noong araw. Kaya doon sa Petra, pag nakita mo yung landmark ng Petra sa Israel, ang daming butas-butas na yungib sa bato. Doon pala nag-worship yung mga Kristiyano noong araw. Pati yung patsin talagang inaano ni Pablo. Kumbaga sa nanguhuli ng bayawak talaga si Pablo. Palahat ng lungga, pinapatay niya. Sabi ng Diyos ni Kristo sa kanya, lumalala na ito. Kaya sabi niya, sa papunta siya Damascus, di ba? Tapos sabi niya, bakit doon ko sinisipa? Sumisipa ka sa sibat, sa tulis, ikaw ang nasasaktan. Tinawag niya, Panginoon, doon siya nabulag. Alam niyo na ang istorya nun, tsaka siya naging Kristiyano. Pero yung unang religion niya, Judaismo. Hanggang ngayon, ang religion ng Israel ay Judaismo. Kaunting-kaunti lang ang naligtas nung una sa Israel. At ngayon, ewan natin kung sino mga Kristiyano. Judaismo. Nag-aaral pa sila ng Siddhism. Naging naging rebelde sila eh. Pinag-aralan nila yung Kabale. Yung mga magical, katulad ng Mystery Babylon, yung mga magic. Kaya yung Star of David, yun eh. Si Astaroth yun eh. Pero yun ang ng Israel. Mahabang istorya to pag sabihin ko sa inyo. Pero balik tayo dito sa mensahe. Sabi ng 1 Peter 1:13. Kaya't inyong bigkisan ay bawiwang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo't inyong ilagang na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Bakit bibigkisan yung pag-iisip? Bakit hindi bigkisan na lang yung kwento kaya yung bewang? Ba't pag-iisip? Alam niyo ba kung bakit? Balwati ni taning yun. Anong balwati? Open line, hotline yun eh. Yung isip natin pwedeng pumasok kahit anong frequency. Ikaw ang referee, ikaw ang police. Titignan mo, ano ba pumasok sa isip mo? Si Satanas ba o Diyos? Si Satanas, madalas yan. 99% lagi nagme-mensahe si Taning sa utak natin. Bihirang-bihira ang Diyos. Pag nagsalita ang Diyos, kailangan lang talaga. Hindi pa natin naririnig minsan yun. Ang naririnig natin lagi yung dikta ng isip natin at si Satanas. Kaya kailangan bigkisan ng baywang ng pag-iisip. Maging firm ka, maging matatag ka. Pag pumasok sa isip mo, masama, tapon. Kasi ang talagang kalaban natin, alam nyo, evil thoughts lang. Sa totoo lang, walang mangyayaring masama sa atin, walang magaganap na masama. Protektado tayo ng Diyos, di ba sabi? Sa 2 Thessalonians 3:3. Naiingatan tayo sa masama at palalakasin tayo. O di ba na mangyayaring masama? Ba't may pumapasok na masama sa isip mo? Si Satanas yun eh. Ang gagawin mo, labanan yun, makipagbaka ka ng pabuting pakikipagbaka. Sabi sa Ephesians 6:12.
Sapagkat ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Doon, kapag may hangin, may evil spirit. Kung saan merong katarungan, meron din kasamaan eh. Paano natin mapapatotohanan to sa langit? Ang langit ang nag-aari, ang Ama at ang mga laksanak sa mga ibang may lumabas na demonyo. Langit na yun, ha? Iisipin mo, langit yun, nandun na dyan, dapat wala nang masama. Ba't may masama? Dumating sa puso ni Satanas na maging masama eh. Ganon din ang mga tao. Nilikha tayo ng Diyos na matuwid. Ang ginawa ng mga tao, maraming ginawang mga kung ano, mga invensyon. Kaya napakatalino ng tao eh. Intellect, nakakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Hindi kumilis ang intellect. Nawala na ngayon yung consciousness of God, consciousness of man. Kaya tumalino, nagkasala. Kaya ayun, hanggang sa wala na, kailangan sumbin ng Diyos sa problema, pababain na si Kristo. Kapag may sumampalataya kay Kristo, bagong nilalang na yun, 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So ito'y pananampalataya, ha? Ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Ikaw ba'y na kay Kristo? O di bagong nilalang ka? Asan ang formula dyan o yung mga tinatawag na mga step by steps? Wala eh. Pag sumampalataya ka kay Kristo, tinanggap mo talaga siya sa puso mo na mananampalataya ka, bago ka nang nilalang. So, kapag bago ka nang nilalang, meron ka ng bagong buhay, bago eh. Siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsisilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So, magiging bago na ngayon ang pamumuhay mo, payag ka ba doon? Ang tanong doon, payag ka bang sumampalataya? Bago na ang buhay mo. Ang magiging basis ng buhay mo, Word of God. Pag may gumawa sa'yo ng masama, hindi ka gaganti ng masama. Sabi sa 2 Peter eh, hindi tayo gaganti ng masama sa masama, kundi pagpapala eh. Yung kaaway mo, pakakainin mo. Paiinumin mo yung kaaway mo. Yung kaaway ng Diyos, hindi, papatayin mo yung... Ibig sabihin papatayin, hindi mo na mamahalin. Maraming mga kautusan eh. Aapihin ka, payag ka. Uusigin ka, payag ka. Iaasa mo sa Diyos ang lahat. Yung buhay mo, yung anak mo, yung trabaho mo, yung hanap buhay mo, kinabukasan mo, pag-aaral ng anak mo, lahat iaasa mo sa Diyos. Kaya mo bang iasa sa lahat sa Diyos yun? Proverbs 3:9, kaya mo. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi yung kaunawaan natin, kapos yan eh. Hindi katulad ng isip ng Diyos, laging tama. Kaya itong Word of God, laging tama, kahit ikaw pa pinakamatalino. Tinan mo si Lucifer, full of wisdom to, nahulog eh. Bakit? Ubod ng talino, lumagpas sa langit, nalagdag. Nawala yung kulay ng pagkabituin niya. Ito yung plano ni na Pero Kupo, tsaka si na Ramesses eh, yung sa pyramid. Sila yung magiging star eh. At narinig ko sa internet, ang pyramid pala ay power plant. Hindi pala talaga ito libingan ng mga pero. Ito pala yung yung wireless electricity ang ipoproduce doon sa dulo. Ito yung ginawa na experiment ni Tesla sa US. Tinapos lang ng budget ng US eh. Kasi pwedeng pailawan nun ang buong mundo eh. Yung wireless electricity, yung pala purpose ng Yung kaya mga obelisk, nagtataka ko, sabi ko, ba't kaya may obelisk sa Egypt, obelisk sa White House, obelisk sa Vatican? Yung tatlong yun, may obelisk, yung tower na patayo, tapos may pyramid sa dulo. Doon pala, yung magiging power generating na, na parang way para doon tumaan ng kuryente at energy. Na wireless. Kaya pala sa Egypt, makikita mo, meron silang mga ilaw doon, wireless, nagliliwanag. Galing doon sa, kanal, sa Suez Canal, yung river na umaagos, nagpo-produce ng kuryente yun. Meron doon, sodium, tsaka zinc. Pag pinagsama mo yung hydrogen gas yun, nagpo-produce ng power. Kaya nagkakaroon ng microwave energy. Yung microwave energy na yun ang magpo-produce ngayon, parang nuclear plant ang pyramid. So napakaraming niyan eh.
nakikinig lang ako, tinitignan ko lang yung nasa internet, pero huwag kayong basta maniniwala sa internet. Use your gamitin mo yung understanding mo, ibatay mo sa Biblia, mga pinapapanood mo, tsaka yung instinct mo, ayusin mo. Huwag kang basta-basta maniniwala kahit siya maririnig mo o mababasa mo. Nasa 1 John 4 yan eh. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsilitaw na bula ang propeta sa sanlibutan ito. So, checkin nyo mabuti. Kasi baka mamaya yung itinuturo ng pastor na yun, wala sa Biblia. Wala confirmation ng Bible. Baka mamaya yung itinuturo na lihis sa salita ng Diyos. Hindi pwede. Kailangan basis natin Word of God. Hindi tayo aalis sa Word of God. Pundasyon natin si Kristo. Yung iba sa karunungan ng tao, kaisipan ng tao, hindi pwede. Basahan ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos. Sabi ng Diyos sa, sa 1 Corinthians 1:20 ba yun? pala. 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Kaya nga baliwala yung qualification ni Lucifer, full of wisdom. Biruin mo, full house yan. Kumbaga sa poker, full house. 3 alas, 2 king. Pero wala, sa impyerno pa rin siya pupunta. Iwawalat ng Diyos ang karunungan na marurunong. O asa na yung mga presidente na yan? Yung mga founding fathers ng mga sina George Washington na yan, na puro mga Freemason na yan, si Sebastian na yan, sina Thomas Jefferson na yan, sina Benjamin Franklin na yan, mga scientists, matatalino, puro mga Freemason, Illuminati lahat yan. At iwawala ko ang kabaitan ng mababait. O asan yung mababait? Hindi pa napupunta sa langit ang mababait eh. Yun yung mababait sa kanilang sarili. Kasi isa lang ang mabait, ang Diyos lang. Basahin natin sa Matthew 19:17. Narito, lumapit sa kanya ang isang nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Dadapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So, isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. So, ang mabuti, sabi sa Romans 7:12, yung utos. Yun ang mabuti. Matuwid at banal. Romans 7:12. Kaya nga ang mga kautusan ay siyang banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaya sinasabi ni Kristo, ba't tinatawag mo kung mabuti? Diyos lang ang mabuti. Ang Diyos ay salita ng Diyos eh. At ang salita ng Diyos, utos ni Kristo. So, si Kristo lang ang mabuti, ang Diyos lang ang mabuti, at ang lahat ng kautusan ni Kristo ang mabuti. So, yun ang pagkakahanda sa tao. We are preordained on good works, sabi sa Ephesians 2:10. Ang pagkakalikha sa atin, magiging kaligayahan tayo ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Eksakto. Yun talaga nangyari sa iglesia natin. Kailangan ikaw yung ligaya ni Kristo Jesus. Sabi sa Proverbs 8:29, 30. Ito yung plano talaga ng Diyos eh. Ephesians 2:10. Sapagkat tayo kanyang gawa. So, nilikha tayo ang tao na nilalang kay Kristo Jesus. So, ang kaligayahan kasi ng Ama, si Kristo Jesus. Ngayon, kailangan lumigaya si Kristo naman, iginawa niya naman ng tao para lumigaya yung anak niya. Kaya tayo ang kaligayahan ni Kristo. Nilikha ng Diyos ng Ama ang tao para kay Kristo, sumaya si Kristo. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, ito yung magiging buhay talaga natin. Salita ng Diyos, utos ni Kristo. Sabi doon sa Proverbs 8, Proverbs 8:30 to 31. Hindi ko na babasahin to 29.
Nasa sipingan niya ako ng gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. So may kaligayahan ng Ama eh. Si Kristo ang kaligayahan ng Ama araw-araw. At nagagalak na lagi sa harap niya. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. May sariling lupa ang Ama. Gumawa siya ng sarili niyang bahay, New Jerusalem. Gumawa siya ng sariling lupa niya. Yun ang una niyang nilikha, yung bahay niya. Tsaka niya panilikha ang langit at lupa. At ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. So, ang kaaliwan ni Kristo sa mga anak ng mga tao. So, ang tanong doon, naaaliw ba si Kristo sa atin? Tayo ba ang ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church, o ligalig ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church? Kaya sabi ko nga, huwag kayo mainggit sa kanilang nagsasabi sila LCJ, LCJ sila, ligalig ni Kristo Jesus sila. Amen?